welcome and bless all SA family who came to the second Sunday service of 2026. Welcome po sa pangalawang Sunday po service ng ating church ngayong 2026. Yeah, we made a declaration last week, right? Meron tayong commitment, deklarasyon nung nakaraang linggo. Yeah, we decided to attend all 52 Sunday service this year with the help God provides. Tayo po ay gumawa ng desisyon na yung 52 Sundays ngayong taong na to ay aatenan natin sa pamamagitan ng kalakasan na binibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Amen. Yeah. Okay, so I believe God will surely hold on to your commitment. Naniniwala tayo na aasahan ng Panginoon yung inyong mga commitment. Yeah, for this month of January, we are sharing a series of sermons titled Worshiping as My Life. Ngayon pong Enero ay meron po tayong series na ipapangaral. Ang title po nito yung pagsamba natin sa pamamagitan ng ating buhay. Yeah, today is the second part. We will share about the confession. Ngayon naman pong pangalawang part ng series, ang ipapahayag po natin yung confession or yung salita o ang pahayag ng ating bibig. Okay, let us read the scripture in English and Tagalog. Let's read the passage for today in English first, okay? Yeah, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Amen. Amen. Yeah, basahin naman po natin sa Tagalog. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matiwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. 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 Okay, Romans chapter 10:10, which we read today, that clearly shows how we receive salvation. Yun pong binasa po natin na Romans 10:10 ay pinapakita po nito ng maliwanag kung papaano tayo tumatanggap ng kaligtasan. Yeah, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Dahil sa iyong puso, sa ating puso, tayo ay nananampalataya at itinuturing ng Diyos na matuwid at sa pamamagitan naman ng ating mga bibig, inihahayag natin ang ating pananampalataya at tayo naman ay naliligtas. Amen. The salvation is a process that starts from the heart, moves to the mouth, and leads to life. Ang kaligtasan po ay isang proseso kung saan nagsisimula ito sa puso, pagkatapos ito ay pumupunta sa bibig at ito ay humahantong sa buhay. Yeah, like I preached last week, we must first reach righteousness, restoring our relationship with God through the blood of Jesus Christ. Katulad nung ipinahayag ni Pastor, iprinitch niya last week, kailangan muna nating makamtan, maging matuwid muna tayo. Ibig sabihin, maging matuwid ang ating relasyon, maging maayos ang ating relasyon sa Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus.
Yeah, we discover our calling as God's invitation, see the vision as God's picture, and set a dream as a practical plan. Natutuklasan natin yung calling natin o yung pagtawag ng Diyos sa ating buhay, yung kanyang imbitasyon, personal na imbitasyon sa atin. Pagkatapos nito, binibigyan niya tayo ng isang pangitain o isang picture na nanggagaling sa Kanya. At tayo naman, dahil nakita natin yung pangitain na galing sa Diyos, yung vision, nagtatakda naman tayo ng mga pangarap. At ito yung planong praktikal na ginagawa natin. Okay, have memorized? Okay. This is the process of believing with the heart. Ito rin po yung proseso ng pananampalataya o naniniwala tayo sa ating puso. Now, God says that if our hearts have reached this righteousness, we must confess it with our words. At ngayon po, sinabi ng Panginoon ng Diyos na kung yung puso natin ay naging matuwid na, naging righteous na sa Kanya, kailangan naman po nating ipahayag ito sa ating mga salita. Yeah, we often think words are not powerful. Madalas iniisip natin yung salitang sinasabi natin ay walang kapangyarihan. It doesn't cost money to speak, and words seem to disappear into the air once they leave our mouth. Kapag tayo ay nagsasalita, hindi naman kailangan magbayad para magsalita tayo. Walang cost yun. At kapag tayo ay nagsalita, yung sinabi natin, nawawala iyon sa hangin once na lumabas yun sa ating bibig. Yeah, even if the situation doesn't change immediately, we feel better after venting our thoughts to someone. Kahit na yung pagsasalita natin ay hindi naman talaga nagbabago dun sa sitwasyon natin, ang ginagawa natin ay ipinapahayag natin yung nararamdaman natin sa ibang tao. Yeah, so we speak our feelings and thoughts without filtering them. Kaya, nagsasabi tayo, sinishare natin yung nararamdaman natin, yung iniisip natin sa iba na hindi natin ito sinasala. The problem is that many of those words are negative. Ang problema po dito ay karamihan sa salitang ito na sinasabi natin ay negatibo. Our lips are filled with complaints, resentment, and backstabbing. Ang ating pong mga labi ay punong-puno ng pagrereklamo, ng galit, at backstabbing o yung pananaksak sa likod ng kapwa, paninira ng ibang tao. People with similar negative thoughts gather to create gossip and spread rumors. May mga tao po na pare-parehas silang negatibong mag-isip, sila po ay nagsasama-sama at gumagawa sila at nagkakalat sila ng chismis. As a result, we often see many people and communities getting hurt and torn apart by those words. Ang resulta po nito ay maraming tao ang nasasaktan, maraming komunidad ang nasisira at nasasaktan at ito po ay resulta ng mga salita. However, God gave words far greater authority and spiritual power than we think. Pero po ang Panginoon ay nagbigay ng malaking otoridad at espiritual na kapangyarihan, higit sa salita, higit pa sa iniisip natin. Yeah, look at Genesis 1:3. God's first act of creation was speaking. Kung makikita po natin dun sa Genesis 1:3, yung unang act po, nangyari po sa creation, ang Diyos po ay nagsalita. When He says, "Let there be light," there was light. Nung sinabi po ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga po ng liwanag. God created the world with His words. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. The important principle here is, He spoke and it happened. Ang importanteng prinsipyo po dito ay nagsalita ang Diyos at ito ay nangyari. To God, words are not just sounds. Sa Panginoon po, sa Diyos natin, yung salita po natin ay hindi lamang po tunog. They are a practical power that creates and saves lives and even destroys. Ang salita po natin ay may kapangyarihang praktikal na maaring lumikha, maaring magligtas ng buhay, at maari ding sumira ng buhay.
God is the one who takes responsibility for what He says and always keeps His word. Responsable ang Diyos sa mga sinasabi niya at sinusunod niya, kinikip niya yung mga sinasabi niya. And because we are made in His image, He created us so that our words produce real fruit in our lives. At tayo pong mga tao, dahil tayo nilikha sa wangis ng Diyos, nilikha niya tayo kung saan ang salita natin ay maaaring magdulot ng tunay na bunga, mag-produce ng bunga sa ating buhay. Yeah, a long time ago, I did an experiment with my daughters. Nag-experiment po si Pastor SJ kasama ang kanyang mga anak dati. Yeah, we put cooked rice into 2 cups. Naglagay sila ng dalawang cups ng kanin. Yeah, we drew a smiling face on one and an angry face on the other. Yung isang cup ng rice, nilagyan nila ng happy face. Yung isa naman, sad face. Yeah, I draw it. We kept them 1 meter apart with a book in between as a barrier. Pinaghiwalay nila yung dalawang cups ng kanin, nilagyan ng libro sa gitna, 1 metro ang layo. And to the smiling cup, we said, "You are pretty and I love you." To the angry cup, we said, "You are ugly and I'm mad at you." Doon sa yung cup na may smiley face, sabi nila, kinausap nila yung cup, ang sabi nila, "Maganda ka, mahal kita." Doon naman sa isa na yung nakasimangot, yung cup na sad, ang sabi nila, "Pangit ka, galit ako sa'yo." Yeah, you can try that. Okay? Yeah. And 2 weeks later, pagkatapos ng 2 linggo, ito did- ang resulta. yeah, I didn't do anything. And the color mold in each cup was completely different. Wala silang ginawa, hinayaan lang nila yung cup. Pagkatapos ng 2 linggo, magkaiba yung kulay ng cups, yung parang mold yan eh. Yeah, this is real. Yeah. And the moment a word leaves your lips, it carries real physical power. Sa sandaling lumabas ang salita sa ating mga labi, ito ay nagdadala ng kapangyarihan. Yeah, in Numbers 14 tells the story of 12 spies who returned from the land of Canaan. Doon po sa scripture, sa Bible, sa Numbers 14, ito po ay kwento tungkol sa 12 espiya na pumunta sila sa Canaan para mag-espiya doon at bumalik sila. Yeah, 10 of the 12 spies reported negatively and complained. 10 doon sa 12 espiya, nung pagbalik nila mula sa Kanaan, ay puro negatibo ang nireport nila at patuloy ang kanilang reklamo. These words of unbelief infected all the Israelites and made them grumble against God. Yung mga binitawang salita ng hindi pananampalataya nung 10 espiya ay nahawahan nila yung lahat ng maraming Israelita at dahil doon ay nagsimulang magreklamo yung mga Israelita, nagreklamo sila against the Lord. Then God said, "I will do to you the very thing I heard you say." Kaya ang sinabi ng Diyos dun sa mga espiya, yung 10, gagawin ko sa inyo kung ano ang narinig ko na sinabi ninyo. Yeah, ultimately, the first generation died in the wilderness as they had said. At dahil nga doon, yung henerasyon na ito, sila po ay namatay sa ilang, katulad ng sinabi nila. Only Joshua and Caleb, who made a positive confession, entered the promised land. 2 lamang po ang nag-survive, si Joshua at si Caleb. Sila yung mga nag-report ng positibo at sila lamang po ang nakarating sa promised land, sa pinangakong lupa ng Panginoon. Yeah. Today, the K-pop and K-dramas are famous worldwide. Yet, there is a serious social problem in Korea.
Ngayon po talagang sikat sa buong mundo yung K-drama, yung K-pop. Kaya lamang po merong problema sa society, sa lipunan ng South Korea ngayon. Yeah, many celebrities in Korea take their own lives. It is a tragedy. Marami pong mga artista sa Korea ngayon ang nagpapakamatay at ito po ay isang trahedya. The biggest reason is hate comments online. Ang pinakamabigat na dahilan po dito ay marami silang naririnig na nababasa na hate comments, mga nagkokomento ng galit nila, hate comments online. Someone might speak light words hidden behind an anonymous name out of jealousy of hate. Meron pong iba na nagko-comment sila sa online, tapos anonymous, hindi sila nagpapakilala, na sinisiraan nila yung mga artista dahil sila ay naiinggit, nagsiselos o kaya naiinis o nagagalit sila dun sa tao. But those words do not disappear. Pero yung mga salitang binitawang pong yon, hindi po yun nawawala. They dig into another person's soul and destroy their life. Sumusuot po ang mga salitang ito sa kaluluwa ng tao at sumisira sa buhay nila. The word spoken irresponsibly resulted in death. Yung mga salitang ipinahayag na irresponsibly, nang walang pakundangan, ito po ay nagriresulta sa kamatayan. The power of words is like a small spark. Ang kapangyarihan ng salita ay parang isang kislap ng apoy. It can burn down an entire mountain or illuminate the entire world. Kaya nitong tupukin, sunugin ang isang buong bundok o kaya din nito na pagliwanagin ang buong mundo. Yeah, our words have a spiritual authority to entire save or kill people, the church, and the community. Ang salita po natin ay may spiritual na otoridad. Kaya po nitong iligtas ang tao, kaya nitong patayin ang tao, iligtas ang church, patayin ang church, iligtas ang komunidad, patayin ang komunidad. The calling which preached about the last week also began with God calling us through His words. Yung preach po last week tungkol sa calling, yung pagtawag ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak, ito po ay nagsimula din sa pamamagitan ng salita. Romans 11:29 says, God's gifts and His call are irrevocable. He never regrets them. Sinabi po sa Romans 11:29 na ang mga regalo at ang pagtawag ng Diyos ay hindi niya babawiin at hindi niya ito pinagsisisihan ng tinawag niya tayo. When God restored us, He first called us with words. Nung ipinumbalik ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya, unang-una niyang ginawa ay tinawag niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Yeah, in the scripture, confessing with your mouth that Jesus is Lord was an act of risking one's life at the time. Sa salita po ng Diyos, kapag sinabi po natin na kino-confess, ipinapahayag ng ating bibig na si Jesus ang ating Panginoon para pong nilalagay natin ang ating buhay sa panganib ng unti-unti. It is not just sharing information. Hindi lamang po ito pagbabahagi ng impormasyon. It is a confession of giving of control. Ito po ay ang pagpapahayag na isinusuko natin ang pagkontrol sa sarili nating buhay. Now, the owner of my life is not me, just Christ. Ngayon, ang may-ari ng aking buhay ay hindi na ako, kundi si Jesucristo. Yeah, they confessed because they believed in the power of words and desperately wanted their faith to become real. Tayo po ay naghahayag nito kasi naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng salita at meron po tayong desperasyon sa ating puso na maging totoo, maging tunay ang ating pananampalataya. Yeah, dear SF family. Mahal kong SCF family.
God gave you the authority of the lips. Binigyan tayo ng Panginoon ang ating bibig ng otoridad. When we declare, Jesus is my Lord, all chains of darkness that tied us down will be broken. Kapag idineklara natin na si Jesus ang Panginoon natin, lahat ng tanikala, yung chains ng kadiliman na bumabagsak, humihila sa atin pababa, ay tatanggalin ng Panginoon. Amen? Amen. Yeah, this confession of faith is a present, continuous declaration that must keep coming out of our lips today. Ang ganitong pagpapahayag ay patuloy na nagaganap sa ating buhay sa kasalukuyan, ang pagpapahayag, at dapat patuloy ring lumalabas sa ating mga bibig ngayong araw na ito, sa araw-araw. The confessing words are the first step to making our faith real. Ang pagpapahayag ng salita, ito ay ang unang hakbang para maging tunay ang ating pananampalataya. Yeah, let us put God's truth, which is full in our hearts, into our mouths. Isuot natin yung katotohanan ng Panginoon, ilagay natin ang kanyang katotohanan sa ating mga puso, at ilabas natin ang kanyang katotohanan sa ating mga bibig. Yeah, please stop complaining and gossiping and start declaring God's word. Tumigil na po tayo sa pagrereklamo, pagchichismis, at ihayag natin ang salita ng Diyos. Amen? Yeah, this is the beginning of worship in spirit and truth. Ito po ang beginning, ang umpisa ng totoong pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Yeah, could you stand up, please? Tumayo po tayo. Yeah. We want to declare together.